Yung nag-brown out tapos magtatanong yung mga kasama mo sa bahay. Ay, walang ilaw? Ay niya. Magtatanong ka na nga lang, mali pa. Ang tamang tanong kasi, walang kuryente? Ay naku, basta naintindihan mo, pwede na yun. Edi pwede ko pala sabihin na nalalaglag yung tubig sa labas. Kinanatuyin nga ubingin. Kapag brownout noong panahon naming 90s, iba-iba ang mga trip namin. Meron nagka-camping sa tapat ng bahay, minsan sa sala, naglalaro ng kandila. Oh, tignan mo to, magic. Oh, magic. Di mo kaya yun, no? Nakikipaglaban sa mga insekto, naghahanap ng mga kailangan kung kailan walang kuryente. At syempre kapag nag-brownout, ang unang ginagawa ng iba sa ating mga Pilipino, Arkin! Tignan mo nga sa kapitbahay kung wala din silang ilaw. Sumilip naman ako sa kapitbahay at pagkakita ko sa kabilang bahay, wala din silang kuryente. Lola, meron silang ilaw na nakakabit sa dingding nila. Pero kuryente, wala eh. Bakit Lola? Ano ba yung dahilan kung sakaling sila may kuryente tapos tayo wala? Wala lang. Baka may balat ka lang sa puwet. Kapag nagkakaroon ng brownout, minsan nagkakaroon din ng biglaang camping, di ba? Labasan ng mga pangmalakasang monoblock chair, labasan din ng mga chichirya at mga pamaypay na hindi ko alam kung nakakatulong ba talaga tong mga to kapag pinapaypayan mo yung sarili mo. Kasi habang nagpapaypay ka, napapagod ka, nagbe-burn ng calories yung braso mo at wrist mo. Tapos nararamdaman mo yung pag-init ng muscles mo, tapos lalo kang pagpapawisan. At eto pa, habang tumatagal ang pagpapaypay, mas bumibigat yung pamaypay at mas lalo kang pagpapawisan. Unless, Lola, paypay. Kapag walang kuryente, madalas pinapahanap kami ng kandila. Arkin, kumuha ka nga ng kandila dyan. Saan dito? Basta dyan magganap ka ha. Huwag bunganga ang ginagamit. Sorry Lola, may mata ako sa bunganga eh. Ay, saan ba yung mga kandilang yun? Napakadami kasing Tupperware na hindi naman ginagamit. Basag-basag na. Mga ancient Tupperware na ata to eh. Oh, bakit may lampara dito? Si Lola talagang hilig magtago ng mga gamit. Ilang century na ba to? Ayun. Teka, ayun yung kandila. Nakita ko na. Kandila pa ata to ng mga dinosaur ah. Lola, nakita ko na. May kandila na tayo. O ngayon, sindihan mo na. Wala tayong posporo eh. Di tuon sa kalan. Torpe ka talaga. Nung panahon namin kahit hindi kami magtanong. Sige, balik tayo sa panahon niyo Lola para di kami magtanong. Lahat alam namin. Ginagawa namin. Kusa lang kami. Hindi kami humihingi ng mga... Eto na, may sindi na yung kandila. Yung kandilang ito yung nagsisilbing bonfire sa camping sa labas ng bahay. Minsan ilaw sa banyo kapag kailangan mong maligo. Kapag ako naliligo tapos ang gamit kong ilaw ay kandila, nai-imagine ko nasa panahon ako ng mga ninuno. Feeling ko habang nagbubuhos ako sa loob ng banyo, may mga tribo sa labas na nagsasayawan at gumagawa ng ritual. Baka mamaya si Lola na yung leader nila o baka mamaya kinidnap si Lola. Paglabas ko ng banyo, syempre fresh na ako. Pero tuwing natatapos akong maligo, pinapapak ako ng mga lamok. Paano pa kapag nag-brown out? Kaya nung bata ako, sobrang dami kong pantal, lalo na sa hita. Para tuloy akong Dalmatian na naging tao. Dati nung bata ako, kamay lang naman ginagamit pang patay sa lamok. Yung sobrang dami mo ng palo sa katawan mo, palo sa leeg, palo sa braso, palo sa legs, palo sa kabilang legs. Akala mo ang daming lamok. Isang lamok lang yan. Hindi mo lang mapatay-patay. Mag-set up na lang ako ng kulambo para hindi kayo makagat ng lamok sa pagtulog. At itong kulambo, bahay-bahayan na rin, pero safe sa lamok. Saka hindi ako magkakaroon ng mga ganitong pantal sa loob ng kulambo. Yun nga lang, parang nasusuffocate ako tapos wala pang kuryente. Kapag brownout din madalas, may mga tito tayo na nagkukwento ng mga nakakatakot na istorya. Istorya ng kapitbahay. Alam nyo ba, yung kapitbahay nating matanda dyan, sinasadya niya na magkaroon ng brownout dito sa atin para makadakip siya ng mga batang pasaway. Inuuna niya yung mga batang hindi pa natutulog sa ganitong oras. Tito, paano kami makakatulog kung tinatakot mo kami ng ganyan? Hindi ako nananakot. Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Mang, may kumakatok. Kitain man, agsarsarita ka pa'y dita. Nagbuting kamit. Meron pang nakakadismaya kapag nag-brown out sa gabi.
ang mga sinusubaybayan kong fantaserye. Yung nagkita na ulit si Alwina saka si Agilus, tapos magsasama na sila para sa lakayin. Mulawin, hindi ko na napanood. Bakit wala ng kuryente? Lalo ko na hindi mapapanood. Basag na yung TV. Oh, sheesh. Nakakabitin naman to. Paborito ko pa naman yung part na isasaksak ni Agilus yung balahibo ng manok sa likod niya. Ginagaya ko pa naman yun nung bata ako. Tapos biglang magba-brown out. Wala na. Ano na nangyari? Ang pangit pa dun, hindi pa uso yung YouTube. May mga replay pero sa hapon. Pero yung mismong episode na yun, ang dali lang hanapin ngayon, di ba? Pero dati, wala na. Magtatanong ka na lang sa kaklase mo kinabukasan kung ano nangyari sa episode na yun. Classmate, ano nangyari kagabi sa Mulawin? Nag-brown out kasi sa amin eh. Namatay si Agilus. Nung natuto din ako mag-gitara, grade 5 ako noon, tuwing magba-brown out, hindi na problema sa akin ang paghanap ng libangan. Sindi lang ng kandila, ilabas lang ang song hits, ready to concert na. Madalas kasama ko pa yung mga pinsan ko noon mag-concert. Nagduduet kami, sabay-sabay kaming kumakanta, kahit pare-parehas kaming wala sa tono. Saka paborito kong kantahin dati yung bakit hindi kita mapigil at magawa kita'y habulin, hindi makakibot pa ay kapwa akin, di magalaw, bakit hindi kita masisi. Pero madalas kapag nagigitara ako, inaantok ako. Kaya pagkatapos kong maggitara, ready to sleep na ako. Pero sa kalagitnaan ng tulog ko, bigla akong didilat. Magigising na lang ako, basang-basa ako ng pawis. Napakahirap din talaga matulog kapag brown out. Buti na lang nung bata pa kami, katabi namin matulog si Lola. At medyo madami pa siyang energy nung panahon na yun. Kaya naman, Lola, bye-bye. Tuwing nagba-brown out, dito mo na-appreciate yung mga bagay sa bahay nyo tulad ng electric fan. Sobrang laki ng epekto kapag walang electric fan. Kapag walang electric fan, parang hindi ako makahinga. Gusto ko kasi yung may dumadampi na hangin sa mukha ko. Yung ref, walang malamig na tubig. At yelo, kapag brown out, talagang ikikis mo yung ref kapag nagkaroon na ng kuryente. Namiss kita. Oh my gulay. Asa na ang mga malalamig kong gulay? Mwah! Yung mga power bank, magpapasalamat ka sa power bank mo dahil sobrang laking naitulong niya sa panahong kailangan mo siya. Pero sa modern era na pala to. Dati wala kaming power bank eh. Kaya lagi mong i-charge ha. Hindi yung hihiram ka ng power bank ng iba kapag lobat ka na. At yung kandila na nagligtas sa madilim na banyo na pinagliguan ko. Maraming salamat kandila. Kahit sobrang liit lang ng oras mo sa mundo, sobrang laking bagay mo. At madami pang iba. At ang pinakamasayang ganap kapag brown out ay yung, uy, may ilaw na! Yes! May ilaw na! Kung kinanatuyin, may ilaw na! Kayo ba? Meron ba kayong kwentong brown out? I-comment nyo sa baba para may mabasa din akong kwento mula sa inyo. At shout out dito sa tatlong to. Maraming salamat sa napakagandang comment. Sa susunod ulit na kwento. Yun lang. Bye! Actually, tama din naman pala na sabihing walang ilaw. I-justify ko lang yung sarili ko at sa mga nagsasabing walang ilaw. Kasi kapag nawalan ng kuryente, mawawalan ng ilaw. Baka kasi ang inaakala natin mga Pilipino, ang ilaw ay ito. Ang tawag dito ay bumbilya. Ang ilaw ang liwanag ng bumbilya. Wala lang, dinedebate ko lang sarili ko kasi sa unang script sabi ko mali ang walang ilaw eh. Dapat walang kuryente. Wala lang, ginajustify ko lang sarili ko talaga. Yun lang, bye.